Posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo si dating Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Kaugnay yan ng pananampal ni Casio sa isang Pilipinong empleyado ng sinalakay na BPO sa Bagak, Bataan noong nakaraang linggo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, pwedeng magreklamo ang sinampal na lalaki. At kahit walang complainant, posible pa rin maharap si Casio sa kasong administratibo. Pansamantalang inalis sa pwesto si Casio habang iniimbestigahan ng PAOK ang insidente. Humingi na ng paumanhin si Casio at sinabing handa siyang harapin ang ipapataw sa kanyang parusa. Magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights para alamin kung may nilabag na karapatang pantao si Casio. Sabi ko nga kay Dr. Casio, dapat pinailan mo na lang ng kaso. We could have filed cases na lang dyan sa nangarat sa'yo o nag-dirty finger dun sa PAOK and sa media. Ayun lang nga, yung pananampal hindi natin pwedeng i-justify. Exciting times na puno ng tea ang third episode ng reality series ni Heart Evangelista. Beyond grateful ang Kapuso Global Fashion Icon sa suporta ng fans. Makichika kay Nelson Canlas. Simone, okay, thank you with everybody. Hindi lang nakibonding with fans and fashion lovers. I'll chase them anywhere, there's time to spare. Nagpasample din si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ng kanyang go-to karaoke song at nakipag-duet with Sparkle artist and host Janina Chan. Let me share this whole new world with you. Sa kanyang recent meet and greet, may mala-lesson pa sa pag-post sa group photo. One fierce laban. Puno ng pasasalamat ang puso ni Heart dahil sa mainit na pagtanggap ng Kapuso viewers sa kanyang limited reality series na Heart World. Hindi raw niya inaasahang magugustuhan ng marami ang kanyang mundo. Siguro naaaliw sila sa kaartehan ko, pero at the end of the day, it's all about, parang getting to know each other. Like what I said in the past, parang nakilala ka nila sa mga telenovelas. Pero for them to really get to know who you are, the good and the bad side, is really the goal. Habang lumalalim ang pasilip sa Heart World, maraming tanong daw ang masasagot. Definitely a deeper dive into friendship, marriage problems, and a lot more. Yes, even health scares. We're gonna tackle a lot. So the plot gets thicker and thicker. That's why minsan pag kinu-question nyo yung buhay mo, at least alam nyo pag may mga problema, meron niyang kasamang lessons and blessings. Tatalakayin din daw ang mga tanong na matagal nang hindi sinasagot ni Heart, partikular na sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. This coming Saturday, it's all about friendship, trust, betrayal, and unconditional love. Ayun na. Nakaka-stress siya. Actually, 2 beses ko na siyang pinanood, and then we're still, we wanna make sure that even if we tackle the hardships, the lessons also, but at the end of the day, love will still win. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Layo ng newborn screening ng Department of Health na tiyakin na maayos ang kalusugan ng bawat bata sa bansa sa pamagitan ng maagang pag-detect sa congenital metabolic disorder at agad na pagbibigay ng lunas para rito. Kaisa sa layunin niya ng inyong GMA Kapuso Foundation na naghatid ng libreng newborn screening sa Tayaba sa Quezon kung saan 66 na sanggol ang ating napasuri. Ang lumang balikbayan box na ito muna ang magsisilbing crib ng mag-iisang buwang sanggol. At dahil menor de edad ang ina, ikukubli natin siya sa pangalan na Jam. Dahil maagang nagkapamilya sa edad na 17 taong gulang, isa raw sa hindi napaghandaan ni Jam ang gamit ng bata. Wala rin siyang panggastos para sa newborn screening ng anak. Mabuti na lang daw at isang araw lang matapos siyang magsilang sa kanilang bahay, saktong nagsagawa ng newborn screening caravan ang GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang Department of Health Calabar Zone
noong October 17 sa Tayaba sa Quezon. 66 na sanggol ang ating napasuri, kabilang na ang sanggol ni Jam. Naisip ko po yung mga bagay na kailangan ng bata. Kaya po, pa-newborn screening po ako. Yung purpose ng caravan na ito, malapit po yung mga serbisyo sa mga tao po na katulad ni Ma'am, no, na nahihirapan po mag-avail. Napakahalaga po yan para ho pag nakita ko na mayroong findings sa kanilang newborn screening, ay maaagaran po ng intervention at hindi ho bago pa lumala yung sakit. Nagbigay rin tayo ng diapers, hygiene at newborn kits, baby swaddles, electric kettle, kitchenware at pagkain. At ang balikbayan box ng sanggol ni Jam, napalitan na natin. Kasama kasi siya sa 8 nakatanggap ng mga crib. Sa November 8, Biyernes, sa Dr. Santiago Lacdao Memorial Health Center, Barangay 1, Lipa City naman tayo magsasagawa ng libreng newborn screening mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Para sa mga nag-hike sa Mount Apo sa Mindanao, ito ang madalas na madaanan sa trail. Pwedeng pitasin at papakin, mga blueberry. Kamakailan lang isang bagong species ng blueberry ang nadiskubre sa pinakamataas na bundok sa ating bansa. Ito ang Basinium Phalax na tumutubo sa rhyolite boulder sa summit ng Mount Apo. Ang nag-identify sa naturang species ng blueberry, ang grupo ng Filipino researcher na si Maverick N. Tamayo. Pero dahil sa limitado nitong habitat, nire-rekomenda na ituring ito na critically endangered species. Pero sa mga nagkikrave ng berries dyan, hindi mo na kailangan pang umakyat na Mount Apo para matikman ito. Dahil alam niyo ba na may isang prutas na madalas nating nakikita sa mga tindahan o di kaya tumutubo sa ating mga bakuran. Na hindi ano ng marami, isa palang true berry. Ito ay ang saging. Ang mga berry kasi nagmumula sa isang bulaklak na may isang ovary at may mga buto o seeds sa loob. Kaya botanically speaking, ang saging isang true berry. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang o i-post lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang mayalag. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Samantala, sunod-sunod na ang mga media outlet na nag-project na panalo na si Donald Trump sa US presidential elections. Bagamat iba-iba pa ang tali nila sa electoral votes. Kabilang sa inaabangan ang epekto ng pagbabalik niya sa White House sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo po sa West Philippine Sea. Gayun din ang mga posible niyang polisiya sa ekonomiya. Alamin natin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa kampanya ng Republican presidential candidate Donald Trump, ang kanyang pangunahing plataporma ay ang pagkasara ng US borders at paghihigpit sa illegal aliens. Kaya sa kanyang victory speech kanina, inulit niya ito. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. We are going to start by all putting America first. Oras na opisyal ng maluklok sa pwesto si Trump, tingin ng ilang analyst, isa ito sa mga unang mararamdaman. Sa datos na sinilip ng GMA Integrated News Research mula sa pinakahuling bilang ng US Census Bureau, nasa mahigit 4.6 milyon ang mga Pilipino sa Amerika noong nakaraang taon. Pero base sa datos ng Department of Homeland Security, pang-5 ang mga Pilipino sa may pinakamalaking unauthorized immigrant population. Aabot yan sa 350,000 noong 2022. Kaya tiyak raw na may matatama ang Pinoy sa paghihigpit na ito. Pag nanalo si Donald Trump, magkakaroon ng bagong wave of restrictions, and new policies that will constrain
immigration to the United States, no? Even for those who are already there. Magkakaroon ng epekto rin, no, sa mga ibang kababayan natin, lalong-lalo na yung mga gustong mag-migrate sa United States. So mas magiging mahigpit. Isa rin sa mga sinisilip ngayon ay kung ano ang magiging epekto ng panibagong Trump presidency sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pagtitiyak ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. In my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth, and I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States. Ito rin ang tingin ng iba pang eksperto. It was actually during the Trump administration when the United States actually went to sort of tie the Mutual Defense Treaty with the South China Sea in a much more sort of, forceful fashion. Sort of commitment to China and the South China Sea, you'll see a lot of continuity. Sa kanila nanggaling yung term na ironclad. Nung nagda-doubt tayo, di ba, kasi may mga batikos na nanggagaling sa dating Pangulong Duterte na hindi maasahan ng Amerika, nanggaling sa gobyernong Trump na ironclad ang pagkasamahan natin. Ang slogan ni Trump na Make America Great Again, maaaring may implikasyon din daw sa mga magiging polisiyang pang-ekonomiya ng Amerika. Ang isa pong binabantayan natin sa eleksyon sa Amerika ay ang kanilang pong mga trade policy declarations. Pangunahin na po dito si Trump, no? Na nagbigay na po ng deklarasyon na papatawan niya ng matataas na buwis ang mga ini-import ng Amerika papunta sa kanilang bansa. At ito ay kaugnay po ng kanyang pangako na make America great again by bringing jobs back to America. Dati nang nagpunta sa Pilipinas si Trump noong 2017, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung kailan ibinida niya ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kung ano ang implikasyon ng panibagong Trump administration sa bansa, malalaman na lang sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bumuo ng task force ang Justice Department na tututok sa investigasyon at pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa umunoy extrajudicial killings o EJK ng Duterte drug war. Sa ilalim ng Department Order 778, binuo ang task force sa ilalim ng Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff. Pangungunahan nito ng Senior Assistant State Prosecutor at co-chaired ng Regional Prosecutor. Pangunahing mandato ng task force na gumawa ng case build-up at maghain ng kaso laban sa mga mapapatunayang sangkot sa EJK. Inatasan din silang makipagtulungan sa Quad Committee ng Kamara at Senate Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng magkahiwalay na investigasyon. Ikinababahala ng Philippine Air Force ang naobserbahan nilang pagdami ng mga foreign aircraft na iligal umanong nakapasok sa airspace ng Pilipinas. Sa Philippine Rise naman, 2 Chinese research vessel ang namataan. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagmomonitor ng 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force, naobserbahan nito ang pagdami ng intrusion o iligal na pagpasok ng mga foreign aircraft sa airspace ng bansa. They are almost outside the 24 nautical mile limit. And sometimes they go near the 12 nautical mile limit, but maybe they are just testing us. And this is very concerning for us. Mahirap umano masabi kung saang bansa galing ang mga eroplano dahil pumasok ang mga ito nang wala man lang paalam. Maaring military aircraft ang mga ito, pero pwede rin umanong commercial. Dahil limitado ang kakayahan, hindi aniya kaya ng Air Force na magsagawa ng interception sa karamihan ng mga foreign aircraft na pumapasok sa airspace ng Pilipinas. It's very costly to intercept these intrusions, these aircraft, unmanned or manned. So we need to balance, we need to be selective. Sa Philippine Rise naman, 2 Chinese research vessel ang namataan ng Philippine Navy nitong Lunes. Pero tingin nila, umiiwas lang sa bagyo ang 2 barko. So nothing to be scared of. Nothing to be alarmed about. Sa pangkalahatan,
tahimik ang sitwasyon sa West Philippine Sea ngayon. There's a significant number of decrease of presence on the part of the Chinese government maritime forces because of the very bad weather condition in the West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Napa way back Wednesday ang mga taga-Makati sa pagliwanag ng Ayala Avenue dahil sa magaganda at makukulay na Christmas decorations. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark! Emil, mga kapuso, handa na ang Makati sa kanyang Christmas paandar na pinasinayaan ngayong gabi. Kayo, handa na ba kayong mag-Christmas mode? 1990s pa ang tradisyong ito sa Makati kung saan binibihisan ng Paskong Pinoy decorations at pailaw ang 1.9 kilometers na kahabaan ng Ayala Avenue. Ngayong gabi, muling pinailawan ng Ayala Avenue bilang pagsisimula ng Christmas season. Hindi lang sa Makati, kundi para sa lahat ng napadaan dito ng Kapaskuhan. 5, 4, 3, 2, 1, pull the ribbon! Shout out sa mga batang 90s dyan na may mga nostalgic Christmas memory sa Ayala. Isa si Juvie sa batang 90s pero sa latest siya lumaki at doon daw siya nakagawa ng mas masayang Christmas memories. Ang Paskong Ayala Avenue ni Juvie ay nakatahi sa trabaho at career, malayo sa pamilya. Oo, kasi of course busy ka sa work, busy ka sa mga, I think, goals mo. Of course, gusto mong ma-reach yung goals mo by the end of the year. Nung bata ka, mas na-appreciate mo siguro yung mga maliliit na bagay, gano'n. Siguro pag adult ka lang nag-iiba lang siguro. Kapag nagpapailaw na ang Ayala Avenue, may parte raw ng childhood Christmas memory ni Juvie ang nabubuhay. Pero kasabay ng paalalang gagastos na naman siya dahil Pasko na. Kasi pupunta ka lang sa ninong-ninang mo. Di ba may magbibigay sa hindi mo isipin na, ano pala to, kailangan ko din magbigay, parang something ganon. Oo, kasi ikaw na daw yung may-income. Iba naman ang hype na mga pailaw na ganito sa mga Gen Z na sa syudad na talaga lumaki. Excited kami kasi every year po dito sa Ayala may pailaw sila na may pagganap silang mga lighting na inaabangan talaga every year. Iba't ibang mga henerasyon, iba't ibang sitwasyon at karanasan, pero pareho rin daw ang kahulugan ng Kapaskuhan sa lahat. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Sa mga susunod na araw, magsusulputan na sa syudad ang iba pang Christmas pasyalan at street market sa Ayala Triangle Gardens at Circuit Makati. This year is extra special. I know I say that every year, but really this year is extra special. For over a decade, we enjoyed the Festival of Lights, our annual feast for the eyes. But this year, we have prepared a truly immersive holiday experience. Totoo namang lilipas din ang Pasko, pero kung may choice ka naman, piliin mong palipasin ang Pasko ng masaya ka. Mula rito sa Ayala Avenue sa Makati, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Nabitin din ba kayo sa first part ng GMA Integrated News interviews kina Hello Love Again stars Alden Richards at Catherine Bernardo? Well, this time, mapapakinggan na natin kung paanong mas lumalim ang relasyon ni na Alden at Kat as time goes by at ang kanilang thoughts sakaling magka-third sequel ang kanilang pelikula. Makichika kay Nelson Canlas. What do you love about being together? Can we qualify? What kind of relationship is that? Nabitin ba kayo sa sagot ni Alden Richards sa GMA Integrated News interviews nila ni Catherine Bernardo? Ang sagot dyan ng Asia's multimedia star... Ito naman... Kat... No, pero I mean, no, it's just me asking. The friendship that we have, Kath and I, parang yun nga, like the whole team nung Hello, Love, Goodbye. Yung friendship na nabuo, whenever we see each other, it's like nothing has changed. And I guess you can't
find much of that in this industry. Mahirap nang makahanap. Ang mutual admiration ng dalawa, kitang-kita rin sa aming panayam bago ang pagpapalabas sa big screen ng Hello, Love Again sa susunod na Miyerkules. The first time I met Kath, and while doing Hello, Love, Goodbye, parang very shy, very timid in a way. Parang she is parang trying to explore different things pa during that time. But right now, titingnan mo pa lang siya ngayon, you can see the woman she is now. Nakaka-proud lang. She's a strong, independent woman. Hanep, thanks po. I would say after this movie, mas nakilala ko si Alden, definitely. Kasi nung when we did Hello, Love, Goodbye, 2019, parang hindi tayo masyado kasi... Parang that was purely work. Wala kaming chance to talk and anything. I think malaking part ng chemistry is friendship. Trust and friendship. And I think that's what we have right now. Hindi mo naman makikilala kung hindi magiging open yung isang tao. And siguro yun lang yung nakatulong sa amin dalawa. We didn't force it na, okay, you have to tell me all these things na hindi mo sinasabi sa ibang tao para mas makilala kita. Pag-amin pa ni Catherine, ginamit niyang hugot sa pag-portray sa role ang magaganda at masasakit na naranasan niya sa mga nagdaang taon. Pero nandito ka na naman. Nandito na naman ako. It made me who I am today. It helped me, all the experiences. Siguro ngayon, iba din yung medyo tumanda ako. So, iba yung, kung papagawa mo sa akin yung isang eksena noong 2019, tapos ipapagawa mo sa akin ngayon, feeling ko iba ko siya gagawin. Kasi ang dami nangyari in between those years. And kung ipapagawa mo siya sa akin 5 years from now, feeling ko iba din yung gagawin ko. So, di ba, it's just so interesting. Pero dahil saktong 1 linggo na lang bago mapanood ang Hello, Love Again, ano kaya ang nararamdaman nila? Medyo mabilis lahat ng nangyari. So it's just sinking in now, I think. And I'm pretty nervous. Yes, actually, in all projects naman, most especially this project, since this is very special to both of us, the pressure of, kasi merong tinitingnan na benchmark from the previous film. Of course, there's gonna be comparison in a way, and syempre yung pressure of the box office, etc. But it is for the people to decide. And it's for them to really, by word of mouth, to tell if the movie is worth watching. I think it's just very comforting to know na I'm not doing this alone. Because, like what I said kanina, grabe lang siguro yung sobrang kinakabahan sa lahat ng mangyayari. So it's just nice na feeling ko ngayon, hindi ko lang siya mag-isa hinaharap kasi kasama ko si Alden. I don't want to spoil it, pero are we seeing a third sequel? Let's talk again after you watch the... Yes, we don't want... Ayaw namin salita ng tapos kasi mahirap. Pero kung kayong tatanungin, gusto nyo ba? I think this will put an end. To Joy and Ethan's journey. Yeah. Pagpahingahin na natin sila. Yeah. Kasi parang they have been through a lot. But on our point of view, maybe it's time to say goodbye to Joy and Ethan, but what if? The what if? What if may 1 million signature campaign? Sus Marios. Diyos ko po. But we can tell. But for us, personally, parang okay na. Yeah, this will answer all their questions. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.